Isang simpleng tendera lang sa may terminal sa tapat ng mall si Jolina. Nagtatrabaho lang siya para mabuhay pagkatapos makaalis sa lungga ng kanyang tiyahin. Sa pagkakataong yon, muli niyang nakita si Rogie, ang kababata niya at nakatira sa kabilang bakod kung saan ang bahay ampunan. Hindi nila inasahan na muli silang magkikita. Simula noon, ang dating pagkakaibigan umusbong sa pagmamahalan. Nagsama sila sa hinuhulugang kondo ni Rogie at naging masaya. Subalit dumating ang isang aksidente, dahilan kung bakit nawala sa kanya si Rogie. Ano na lang ang mangyayari kay Jolina pagkatapos mawala ng kanyang pinakamamahal? At paano kung dumating ang totoong ina ni Rogie? May makakasama ba siya o magdadala lang ng problema sa kanya? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Akala nyo, habang buhay ako magtitiis dito? Pero ngayong araw na to, aalis na ako. Nanginginig ang mga kamay ni Jolina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal ng kinikimkim na galit. Sa harap niya, nakalatag ang kakaunti niyang damit, ilang personal na gamit, at isang lumang pares ng sapatos na halos ilang taon na niyang ginagamit. Yun na lang ang kaya niyang dalhin. Wala na siyang ibang dapat pang isipin. Pagod na si Jolina. Sagad na sagad na. Anong kabastusan yan, Jolina? Singhal ng tiyahin niyang si Tessa mula sa may pintuan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganyan mo kami kakausapin? Pinatira ka namin dito, pinakain ka namin, at hinayaan ka namin makapagtrabaho kahit wala ka namang maaasahan noon. Kayong dalawa ng kapatid mo. Napahigpit ang hawak ni Jolina sa zipper ng maleta. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang yon. Sa bawat pagkakataon, pinipili niyang manahimik dahil ayaw niyang lumala ang away. Wala rin silang mapupuntahan noon. Pero ngayong patay na ang kapatid niya, wala na siyang natitirang pasensya para lunukin ang lahat. Pinatira niyo kami ng kapatid ko dahil wala kaming mapuntahan. Hindi dahil mahal niyo kami. Sagot niya habang nakatingin sa tiyahin. At tungkol sa pagkain, nagtrabaho ako rito. Naglinis ako, naglaba ako, nag-asikaso ako sa bahay at halos ako nang gumawa ng lahat. Inalila niyo kaming magkapatid. Yung kapatid ko kahit may sakit bago mamatay, inalila niyo rin. Hindi niyo kailangan paulit-ulit na ipamukha sa akin na may utang na loob kami sa inyo. Napakunot ang noo ni Tessa. Sa likuran nito ay sumulpot ang tiyuhin niyang si Danilo. Habang nakasandal naman sa dingding ang pinsan niyang si Karen. Parehong nakatingin kay Jolina na para bang siya ang pinakamalaking problema sa bahay na yon. Ang kapal talaga ng mukha mo, sabi ni Karen. Kung hindi namin kayo pinatuloy na magkapatid dito, saan kayo pupulutin? Akala mo kung sino kang magaling dahil lang may trabaho ka sa terminal? Tindera ka lang naman. Napalingon si Jolina sa pinsan niya. Yun na nga eh, tindera lang ako. Nag-ipon ako tapos kinuha niyo lang ang ipon ko. Isang taon matapos mamatay ng kapatid niya, nakapag-ipon na talaga si Jolina. Kahit wala na ito, kailangan niyang bumangon para sa sarili niya. Ayaw niyang habang buhay na manatili sa kanyang tiyahin. Bawat araw na pumapasok siya sa trabaho, iniisip niyang may mararating ang pagtitiis niya. Kahit maliit ang kinikita niya bilang tendera ng mga palamig at pasalubong sa terminal, pilit siyang nagtatabi. Pangarap niyang makalipat sa maayos na room for rent, magkaroon ng sariling mga gamit, sariling lutuan, at magkaroon ng lugar na matatawag niyang tahanan at komportable siya. Pero isang araw, nalaman niyang kinuha ng mga ito ang pera niya at wala siyang nagawa dahil nagastos na ng mga ito. Kayo lang naman ang kumuha ng ipon ko, giit niya sa mga ito. Aba dapat lang. Ilang taon kayong dagdagastusin ng kapatid mo? Depensa agad ni Tessa. Ginamit namin para sa bahay. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ka pa. Kung wala ako, baka nagpalaboy-laboy kayong magkapatid. Wala kang utang na loob. Napatawa si Jolina, ngunit walang saya sa mukha niya. Ginamit niyo para sa bahay? Ulit niya. Sa pagpapahirap niyo sa aming magkapatid, bawing-bawi na kami sa utang na loob, kaya wala kayong karapatang isumbat sa akin yan.
Ang sama ninyong lahat. Tumigil ka! Biglang lumapit si Tessa. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Jolina. Napalihis ang mukha niya. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Masakit, pero mas masakit ang katotohanang hindi na siya nagulat kasi paulit-ulit niya namang natikman ang lupit na yon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi niya. Ramdam niya ang init doon, pero pinilit niyang huwag umiyak. Anong silbi ng pag-alis mo? Tanong ni Tessa. Nanginginig sa galit. Wala kang pera, wala kang sariling bahay, at wala kang ibang pamilya. Sa tingin mo may tatanggap sa'yo sa labas? Tumingin si Jolina sa maleta niya na luma na at halos sira na. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang tiyahin. Mas gugustuhin kong alamin kung paano mabuhay mag-isa kaysa habang buhay kong tanungin ng sarili ko kung bakit hinayaan kong tratuhin niyo ako ng ganito. Nananakit kayo? Nagtiis ako para sa kapatid ko. Hindi niyo kami tinuring na pamilya kahit isang beses lang. Hindi na siya naghintay ng sagot. Hinila niya ang gamit at umalis na. Wala na siyang ipon. Ang tanging hawak niya lang, pera na sinahod niya para sa linggong yun. Yun lang, yun ang magiging simula niya. Sa loob ng tricycle, humahampas sa mukha niya ang mainit na hangin. Pinupunasan niya ang luhang patuloy na tumutulo sa kanyang pisngi. Ayaw niyang makita ng driver na umiiyak siya, pero wala na siyang lakas para pigilan yon. Sayang, bulong niya sa sarili. Sayang ang pera, nawala ang mga plano ko. Sayang ang ilang buwang pagtitiis at pagtitipid ko. Makukuha lang pala nila. Ang sama-sama nila. Pinangarap niyang lumipat sa isang mas maayos na kwarto. Yung may sariling banyo sana. Yung pwedeng pagsarhan ng pinto at wala siyang kailangang katakutan o isiping ibang tao. Yung pwedeng lagyan ng maliit na mesa at ilang gamit na siya mismo ang bumili. Pero ngayon, hindi yun ang nangyari. Kailangan niyang magsimula sa pinakamaliit. Sana may bakante pa sa bed space na nakita ko. Sana meron pa. Nang makarating siya roon, mabuti na lang at gising pa ang landlady. Kinausap siya nito sa mga patakaran sa bagay na yon. Doon ang banyo. Sa kwarto, bawal magluto at magdala ng pagkain. Marami kang kasama kaya bawal. Sa baba lang pwedeng kumain. Nagluluto naman ako. Sa akin na lang kayo bumili. Saad ng landlady. Marahan siyang tumango. Nang buksan ng pinto, agad niyang napansin ang ilang nakahanay na kama sa isang malaking kwarto. Kahit na puro mga kama, may mga takip naman na kortina, kaya kahit papaano ay may privacy pa rin. Puro babae kayo rito, kaya safe naman. Karamihan mga estudyante o nagtatrabaho dyan sa may factory. Bawal magdala ng boyfriend. Bawal din maingay. Kung matunog ang cellphone mo, mag-earphone ka. Tumango agad si Jolina. Opo, may tinuro ang landlady. Dito sa sulok na ito, pwede mong ilagay ang mga gamit mo. May designated cabinets para sa inyo. Mamili ka ng bakante. Lagyan mo na lang ng lock. Opo, salamat po. Lumapit na siya sa magiging kama niya. Napatingin siya sa ilang kamang double deck na nandoon. May pumasok na babae at parang walang pakialam. Dumiretso lang sa kama nito at nagtakip na ng kortina. Mukhang walang pakialamanan ang ibang bed spacer. Mas okay na yon, at least magsisimula na siya sa panibagong buhay. Mag-iipon siya ulit at kapag okay na, maghahanap siya ng sariling space. Matapos niyang ayusin ang ilang gamit, lumabas pa siya para bumili ng murang clip fan. Mabuti na lang at may naabutan pa siyang nagbebenta sa bangketa. Yun lamang ang una niyang binili para sa bago niyang buhay. Pagkabit niya sa gilid ng kama, saglit siyang napangiti. Maliit na bagay, pero para sa kanya, malaking simula yon. Umupo si Jolina sa kama at kinuha ang cellphone. Binuksan niya ang messaging app at tinitigan ang pangalan ng amo niya. Huminga siya ng malalim bago nag-type. Ma'am, hindi po muna ako makakapasok bukas. Masama po ang pakiramdam ko at kailangan ko po munang magpahinga. Lumayas na po kasi ako sa bahay ng tiyahin ko. Marami lang pong dapat ayusin. Pasensya na po. Ilang segundo niyang tinitigan ang mensahe bago pinindot ang send. Nag-reply naman ang kanyang amo. Mabuti naman at umalis ka na dyan. Ilang taon ka nang nagtitiis. Okay, sige. Si Lei ang ipapatao ko bukas sa tindahan. Ingat ka. Kwentuhan mo ako kapag pumasok ka na.
Sagot ni Ma'am Angge. Napangiti siya ng kaunti. Mabait ang amo nila at madali ring makaunawa. Pagkatapos, ibinaba niya ang cellphone. Humiga siya at tumingin sa kisame. Masakit pa rin ang pisngi niya sa sampal. Pero sa kabila ng lahat, malaya na si Jolina. Siya na ang pipili kung saan siya pupunta. Grabe talaga yung mga kamag-anak mo na yan. Mabuti na lang nakaalis ka na. Saad ng kanyang amo. Tipid siyang ngumiti habang nagtitimpla ng palamig. Kaya nga po, madam, matagal din po ako nagtiis. Kung hindi nga lang po dahil sa kapatid ko dati. Napabuntong hininga si Ma'am Angge. Namimiss mo na naman ang kapatid mo, ano? Tipid siyang ngumiti. Hindi naman po nawala sa isip ko ang kapatid ko, madam. Unti-unti nang tinatanggap ni Jolina. Nawala na talaga ang kanyang kapatid. Na may mga taong bahagi lang ng isang panahon sa buhay niya. Namatay ang nanay niya habang ipinapanganak ang bunso niyang kapatid na si Arnold. Dahil wala silang ibang mapuntahan, ang tiyahin niyang si Tessa ang kumuha sa kanila. Akala niya noon magiging pamilya nila ang tiyahin. Hindi naman pala. At si Arnold ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat. Hanggat naroon ang kapatid niya, kaya niya. Hanggat may kailangan si Arnold, hindi siya pwedeng sumuko. Pero nagkaroon ng cancer si Arnold. Doon niya naranasan na hindi talaga sapat ang pagmamahal kung walang pera. Sinikap niyang maipagamot ito hanggang sa isang araw na wala rin kay Jolina ang tanging taong tinatawag niyang pamilya. Jolina? Boses yon ng isang lalaki. Napatingala si Jolina mula sa malaking lalagyan ng palamig. Sandali niyang nakalimutan na hawakan ang sandok sa sobrang gulat. Sa tapat niya ay nakatayo ang isang lalaking may maayos na polo, nakatali ang kurbata at may suot na ID na nakasabit sa dibdib. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Hindi niya agad maipaliwanag kung ano. Ikaw ba talaga yan? Jolina Reyes, tama? Hindi mo ba ako naaalala? Rogie Cruz. Rogie? Mahina niyang sambit. Nakita niyang biglang ngumiti ang lalaki at doon tuluyang nagbalik ang mga alaala niya. Teka, Rogie sa bahay ampunan, tama? Oo. Ang batang madalas niyang makita noon sa kabilang bakod at nakatira sa bahay ampunan. Ito ang schoolmate niyang muli niyang nakasama noong high school. Hindi siya makapaniwala na makikita niya itong muli pagkatapos ng napakaraming taon. Hindi ako makapaniwala. Natatawang sabi ni Rogie. Ikaw nga talaga. Ilang taon na pero hindi pa rin ako nagkakamali sa mukha mo. Medyo nagbago ka lang pero ikaw pa rin si Jolina na dati kong schoolmate nung high school at kalaro sa may bakod. Napangiti si Jolina. Sa dami ng nangyari sa buhay niya, bihira siyang makaramdam ng ganoong gaan. Si Rogie kasi parte ng mga alaalan na sa panahong masaya pa siya kasama ang ina. Hindi rin ako makapaniwala na ikaw yan, nakangiting sagot ni Jolina. Akala ko hindi na tayo magkikita pagkatapos ng high school at hindi ko na rin alam kung saan ka napunta. Napatawa si Rogie. Kayo tong umalis, diba? Kinuha kayo ng tiyahin mo. Kayo ng kapatid mong baby. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita ulit. Tindera ka rito. Bahagyang nawala ang ngiti ni Jolina sa huling sinabi nito. Medyo nahiya siya dahil sa postura pa lang ng binata. Mukhang maayos ang kinalalagyan nito. Aha, oo. Tendera ko rito. Marahan niyang sagot. Napatingin si Rogie sa mga lalagyan ng palamig. Actually, ilang buwan na kitang nakikita rito. Hindi lang ako lumalapit kasi hindi ako sure kung ikaw ba talaga si Jolina. Sinungitan mo kasi ako isang beses. Nanlaki ang mga mata ni Jolina. Ha? Nasungitan kita? Sorry, wala akong maalala pero baka mainit lang ang ulo ko ng araw na yon. Tumango agad ang binata at mabilis na umiling. Okay lang. Walang problema. Kaya ako pumunta rito kasi gusto ko talagang bumili. Kumain lang ako sa isa sa mga food stall doon. At naisip kong bumili ng malamig bago ako bumalik sa trabaho. Break time ko kasi. Hindi ko talaga inaasahang ikaw ang makikita ko rito. Kumuha si Jolina ng isang baso. Ilang buwan pa lang naman ako rito. Anong flavor? Kung anong mare-recommend mo. Buko pandan. Kinuha niya ang sandok.
Masarap tong buko pandan sa amin at bestseller. Napangiti naman si Rogie at nakatingin pa rin sa kanya. Sige, buko pandan. Habang sinasali niya ang palamig sa baso, hindi pa rin siya makapaniwalang nasa harapan niya si Rogie. Magkano? Tanong ni Rogie. 35. Inayos niya ang takip at kumuha ng straw. Inabot nito ang pera, pagkatapos ay hindi agad umalis. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng matagal at bahagyang tumabi. May bumibili na kasing ibang customer. May oras ka ba mamaya? Biglang tanong ni Rogie pagkatapos niyang asikasuhin ang sunod na bumili. Napatingin si Jolina rito. Bakit mo tinatanong? Napakamot ito sa batok habang natatawa. Gusto ko lang sanang makapagkwentuhan kahit saglit. Pero kung busy ka, naiintindihan ko naman. Ayaw kong makaabala sa trabaho mo. Saka baka mauna kang lumabas. Mamayang 9 pa kasi ako. Ikaw, baka mas maaga pang umuwi. Pero hindi alam ni Jolina kung bakit biglang umiinit ang mukha niya. 9 din kasi ang out ko. Pero baka next time na lang siguro. Tumango agad si Rogie. Sige, next time. Sabagay, kakakita lang natin ulit. Parang ang weird naman nga na nag-aaya agad ako na lumabas. Nag-init ang mga pisngi niya. Ayaw mag-assume ni Jolina. Pero sa kilos at sa tono nito, para bang gustong pumorma sa kanya. Subalit agad niya itong tinanggal sa kanyang isipan. Habang umiinom ito ng palamig, napansin ni Jolina ang suot ni Rogie. Maayos, planchado, may kurbata at may ID. Napatingin siya sa ID nito. Napansin yun ni Rogie. Eto ba? Tanong nito habang hinawakan ng ID. Cashier supervisor ako sa bingo center, dun sa kabilang building. Diyan ako naka-assign itong mga nakaraang buwan. Supervisor? Tumango ito. Oo. Bahagyang napayoko si Jolina. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang pakiramdam niya. Kanina, masaya siya. Ngayon, parang may maliit na hiya sa kanyang dibdib. Hindi naman niya ikinakahiya ang trabaho. Pero hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili niya kay Rogie. Maganda ang suot nito, mukhang maayos ang buhay. May trabaho at malinaw na direksyon. Samantalang siya, kagagaling lang sa bahay ng kanyang tiyahin. May maliit na bag, kaunting pera at isang bed space na pinaghahatian ng maraming tao. Ang galing mo naman, sabi niya at pilit nang umiti. Mukhang maayos ang trabaho mo. Okay naman, sagot ni Rogie. Hindi rin madali pero nagpapasalamat ako na sinuwerte sa trabaho. Nahirapan din kasi akong pag-aralin ng sarili ko at umasa na lang sa mga scholarship. Pero ngayon okay na. Maya-maya ay natapos na nito ang pag-inom ng palamig. Napatingin sa relo at nasa mukha ang panghihinayang. Bago ito tuluyang umalis, muli itong tumingin sa kanya. Jolina, masaya talaga akong nakita kita. Ako rin, Rogie. Umalis si Rogie patungo sa kabilang gusali. Sinundan naman ng tingin ni Jolina ang binata hanggang sa mawala ito sa mata niya. Hindi pa rin mawala sa isip ni Jolina ang pagkikita nila ni Rogie kahit ilang minuto na itong nakalayo. Habang abala siya sa pagsasali ng palamig sa baso ng mga customer, paminsan-minsan napapalingon siya sa direksyon ng kabilang gusali. Uy, Jolina! Napalingon siya sa katrabaho niyang si Leia na nakatingin sa direksyon na kanina pa niyang tinitingnan. Bakit? May tinitingnan ka? Saad ni Leia. Napangiti siya ng kaunti. Wala, may iniisip lang ako. Napangisi si Leia. Yung lalaking bumili ng buko pandan, ang haba ng tinginan ninyo kanina. May something Walang something, Leia. Hindi kami nagtinginan ng ganun. Napahiya si Jolina at bahagyang natawa. Hindi naman, nagulat lang talaga ako kasi kababata ko siya. Kababata. Leia, saway niya rito. Tumawa ang kasama niya. Sige na, hindi na kita aasarin. Pero gwapo ha. Tsaka mukhang may maayos na trabaho. Sa titig sa'yo kanina, mukhang type ka pa. Hindi na sumagot si Jolina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumang-ayon. Totoo naman, maayos si Rogie. Pero higit sa itsura nito, ang nakakapagpagaan sa kanya ay ang pakiramdam na may isang taong nakakakilala sa dating Jolina.
Huminga na lang siya ng malalim. Kinabukasan, ganong oras ulit nang makita niya si Rogie. Pareho pa rin ang suot nitong uniform, ID at maayos na buhok. At dire-diretso itong naglakad patungo sa kanilang tindahan. "Good morning," bati ni Rogie. Napangiti si Jolina. "Good morning, Buko Pandan." Napatawa siya rito. "Hindi ka ba nagsasawa?" "Hindi naman. Nitong nakaraan kasi sa fast food ako kumakain sa loob ng mall. Kaso naisip ko ang unhealthy nun. Kaya dyan na lang ako sa karinderya kumakain. Mas tipid pa at mas lutong bahay. Dito na rin ako bibili ng palamig simula ngayon." Nakangiti nitong paliwanag. Kumuha siya ng baso at nagsimulang magsalin. 35. Inabot ni Rogie ang pera pagkaabot niya ng baso. Pero hindi agad ito umalis. Busy ka ba, Jolina?" Napatingin siya sa paligid. "Medyo oras kasi ng trabaho ko." Okay. Hindi na kita istorbohin." Napatingin siya rito. "Hindi naman. Wala naman masyadong bumibili. Bakit ba?" "Wala lang. Gusto ko lang na makipag-usap sa'yo habang break time ko pa. Maganda pala talaga rito kapag ikaw ang nagtitinda." Napahinto ang kamay ni Jolina. "Ano?" Agad na namula si Rogie. Kitang-kita dahil sa maputi nitong balat. Wala. Hindi, may sinabi ka eh." "Ano yon?" Tumawa si Rogie at humigop ng kaunti sa palamig. "Sabi ko, magandang tinda nyo. Malamig." Napailing si Jolina habang pinipigilan ang ngiti. Narinig niya naman talaga ang banat ng binata. Nagmamaang-maangan lang siya dahil hindi niya rin naman alam kung paanong tutugon doon. At ganoon ang nangyari sa mga sumunod na araw. Araw-araw, bumibili si Rogie ng palamig. Minsan buko pandan, gulaman, buko juice o melon. Lahat na yata ng flavor ay bibilhin at iinumin ito. Tumagal lamang ang usapan nila. "Ang daming binibili para makausap lang ng matagalang tendera namin." "Grabe naman yan, sir. Baka magka-diabetes ka na." Natatawang sabi ni Leia. Pinandilata ni Jolina ang kasama. Napanganga si Rogie at napatingin sa baso nito. Masarap kasi." Minsan, nagtatanong ito kung anong oras ang uwian niya, kung kumusta ang trabaho. Minsan naman, wala talagang saysay ang sinasabi nito, pero nakikinig pa rin si Jolina. Dahil kahit random, pakiramdam niya ay gusto lang talaga nitong makausap siya. "Jolina, may asawa ka na ba?" tanong ni Rogie. Napatingin siya rito. "Ha?" Umiwas ng tingin ang binata at namumula na naman. Wala lang. Bigla ko lang naisip. Curious lang." "Wala. Ni boyfriend nga, hindi pa ako nagkakaroon. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend kasi mas inaalala ko ang kapatid ko noon, lalo na nang nagkaroon ng sakit." "Talaga?" Bahagya itong napangiti. "Ako rin, hindi pa nagkakaroon ng girlfriend. Sobrang nabisi kasi ako sa buhay. Mabuti na lang." "Bakit mabuti na lang?" Natigilan si Rogie. Wala, ibig sabihin, mabuti na lang kasi baka busy ka sa kapatid mo." Napailing si Jolina habang natatawa. Pero nang umalis si Rogie, agad siyang sinalubong ng mga kasama niya. "Jolina, may gusto na talaga sa'yo yun?" "Wala," sagot agad ni Jolina. "Kayo talaga?" "Wala raw. Gwapo tapos supervisor pa. Gusto ka nun. Ang swerte mo kapag sinagot mo." Nag-init ang kanyang mga pisngi. "Tumigil nga kayo. Hindi nga nanliligaw eh." Pero kahit pinagtatawanan siya, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Rogie. At ayaw niyang mag-assume, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Wala siyang pera. Wala siyang sariling bahay. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ang buhay. Hindi niya kayang dagdagan ang mga problemang dala na niya. Pero kapag nakikita niya si Rogie, parang pansamantalang gumagaan ang lahat. Isang hapon, muli itong bumili ng palamig. "Buko pandan ulit?" tanong ni Jolina. "Hindi ka pa rin nagsasawa?" Mahinang tumawa si Rogie. Hindi. Baka magka-diabetes ka kakapalamig mo." Bago pa makasagot si Jolina, sumingit si Leia. "Baka hindi naman sa palamig ang dahilan kung bakit araw-araw siyang pumupunta rito." Nagkatinginan ng lahat. Napayoko si Jolina.
Leia, tumawa ang mga kasama niya. Ano? Inosenteng tanong ni Leia. Tanungin mo kaya Jolina kung gusto ka niya. Lalong lumakas ang tawanan. Si Rogie naman ay nakatingin lamang kay Jolina. Naramdaman niyang umiinit ang buong mukha niya. Tumigil kayo, baka isipin niya assuming ako. Mariing sambit ni Jolina. Tumikhim naman ang binata at matamis ng umiti. Hindi naman. Pwede kang mag-assume kasi nandito nga naman ako at nagpapapansin. Biglang natahimik ang lahat. Napatingin si Jolina kay Rogie. Hindi naman mahirap magustuhan si Jolina. Malambing pang sabi nito. Napatakip siya sa mukha nang asarin siya ng mga kasama niya. Kahit amo niya, inaasar na rin siya. Hindi na alam ni Jolina kung saan siya titingin. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Tumigil kayo? Mahina niyang sabi. Pero lalo lamang nagtawanan ang mga ito. Hindi na makatingin si Jolina. Sa loob-loob niya, gusto niyang magalit sa mga kasama. Pero sa totoo lang, hindi niya rin maipaliwanag kung bakit may maliit na bahagi ng puso niya na masayang masaya. Pagsapit ng gabi, unti-unti nang nagsara ang mga tindahan sa paligid. Isa-isang umalis ang mga nandoon. Nagliligpit na rin si Jolina ng mga lalagyan ng palamig. Pagod na siya, pero ibang pagod na yon kumpara sa mga nakaraang araw. Kahit papaano, mas magaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos niyang punasan ng mesa, isinuot niya ang maliit niyang bag. Mauna na ako, sabi niya sa mga kasama. Mag-iingat ka! Habang naglalakad papuntang sakayan, may tumawag sa kanyang boses ng lalaki. Jolina! Napalingon siya kay Rogie. Ikaw pala. May isang motor na nakaparada roon at nakasandal si Rogie. Ngumiti ang binata. Alam kong malapit lang naman ang inuwian mo. Pero naisip kong ihatid ka. Napatitig si Jolina sa motor. Hindi na kailangan. Magta-tricycle na lang ako. Ayokong maabala ka. Hindi. Inilabas nito ang isang kulay pink na helmet. Ang totoo niyan, bumili pa ako ng isa pang helmet para meron kang masuot kapag pumayag kang ihatid kita. Nag-alinlangan siya. Hindi siya sanay na may naghihintay sa kanya. Mas lalo na't wala naman siyang inaasahang ganoon. Pero ang sadya nitong pagbili ng helmet para sa kanya, talagang nakakataba ng puso. Napabuntong hininga siya. Okay, sige. Isinuot ni Rogie ang helmet at iniabot ang isa sa kanya. Suotin mo. Maingat niya yung kinuha. Nang makasakay siya sa likod ng motor, bahagya siyang napaatras dahil hindi siya sanay. Nang umandar ang motor, napahawak si Jolina sa maliit na hawakan sa likuran. Hindi niya kayang lumapit kay Rogie. Pero nang humarurot ng kaunti ang motor at napadikit siya, napahawak na siya sa bewang nito. Hindi niya alam kung napansin yun ni Rogie. Pero siya mismo, ramdam na ramdam niya. Sige, kapit ka lang dyan, Jolina. Masayang sambit ni Rogie. Habang humahampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha, nakaramdam si Jolina ng kakaibang saya. Hindi niya alam kung ano ang magiging papel ni Rogie sa buhay niya. Pero nagagalak ang puso niya na muling makita ang binata. Huminto ang motor sa tapat ng isang makitid na eskinita kung saan naroon ang bed space na tinutuluyan ni Jolina. Salamat, mahina niyang sabi. Walang anuman. Napatingin ito sa paligid at sa bahay na tinutuluyan niya. Dito ka nakatira? Tumango si Jolina. Oo, bed spacer lang ako. 6 kaming nasa kwarto at puro babae naman. Kanya-kanya kaming kama at buhay. May kortina naman bawat kama. Kaya kahit paano may privacy. Yan pa kasi ang kaya ng budget ko. Napatingin siya sa bahay at bahagyang nahiya. Hindi naman sa ikinakahiya ang tinutuluyan niya. Pero hindi rin niya maipagmamalaki yon. Lalo na kapag ikinumpara sa maayos na trabaho at pananamit ni Rogie. Saglit na hindi nagsalita ang binata. Nahiya na tuloy si Jolina. Baka nagulat ito at na-turn off na ganoon siya kahirap. Pwede ba akong pumasok at bumisita? Biglang sabi ni Rogie. Napakunot ang noo niya. Hindi pwede. Bawal kasi ang lalaki sa loob. Strict yung landlady. Kamusta kayo ng kapatid mo? Tanong nito.
Huling balita ko nang kinuha nga kayo ng tita mo. Malungkot siyang napangiti. Patay na si Arnold. Namatay sa malubhang sakit. Nang wala na siya, nag-decide na akong umalis sa bahay ni tita. Nananakit kasi at inalila kaming magkapatid. Namungay ang mga mata ni Rogie. Julina, mahina siyang tumawa. Hindi, okay lang Rogie. Salamat nga pala sa paghatid. Mag-iingat ka pa uwi. Humakbang na siya patungo sa gate. Ngunit narinig niyang nagsalita ito. Julina, napalingon siya rito. Bakit? Gusto kitang makilala pa. Gusto kong malaman kung anong mga nangyari sa'yo sa mga nagdaang taon. Sana kapag niyaya kitang lumabas, sana mapaunlakan mo ako. Nagulat siya saglit pero maya-maya'y napangiti rin. Sige, kapag kaya, pauunlakan kita. Good night. Napangiti siya ulit. Good night, Rogie. Nang tuluyang makapasok si Julina sa gate, ilang segundo pa siyang nakatayo roon. Naririnig pa niya ang makina ng motor hanggang sa unti-unti yung nawala. Humawak siya sa strap ng bag. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Kinabukasan, halos hindi pa nakakapagbukas ng maayos ng tindahan si Julina nang dumating si Rogie. Good morning! Napatingin siya rito. Ang aga mo. Good morning. Wala pa kaming tinda. Maghahanda pa lang. Napailing naman ito. Babalik ako mamayang break time para bumili. Naisip ko lang na dumaan para makabati sa'yo. So, magandang umaga, Julina. Hindi niya napigilan ng tawa. Magandang umaga ulit. At mula noon, naging mas lantad na ang mga kilos ni Rogie. Hindi na ito nagkukunwaring basta lang bibili. Unti-unti, nasanay si Julina at naging mas komportable siya. Isang hapon, habang nagpapahinga si Julina sa likod ng tindahan, dumating si Rogie. Day off mo bukas? Napatingin siya rito. Oo, may plano ka? Wala naman, sa bahay lang, magpapahinga. Napangiti si Rogie. Pwede ba kitang ilabas? Promise, hindi tayo sobrang magpapagod. Pwedeng simpleng date lang. Date? Parang biglang uminit ang kanyang pisngi. Date agad? Biglang nautal ang binata. Kung ayaw mong tawaging date, di kain lang sa labas. Kaunting pag-unwind. Pareho lang naman yun. Magkikita tayo sa labas, kaya date yun. Pulang-pula na si Rogie at hindi na makasagot. Napatawa si Julina. Okay, sige. Date tayong dalawa. Napangiti ito ng matamis. Sure, hindi mo babawiin? Hindi. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit na restaurant. Hindi magarbo ang lugar. May ilang mesa lamang at simpleng mga ilaw. Mas komportable si Julina roon. Hindi naman din kasi siya sanay sa mamahaling lugar. Okay lang ba dito? Tanong ni Rogie. Masarap kasi ang mga pagkain dito, kaya dito kita dinala. Oo, okay lang dito. Habang kumakain, wala silang usap-usap. Pareho silang kumain ng marami. Nang magkatinginan, pareho na lang na natawa. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila. Sana next date natin, magpamassage tayo. Huwag ka mag-alala, sagot ko. Biglang sabi ni Rogie. Hindi pa nga tapos tong date natin, iniisip mo na agad ang kasunod. Paano pala kapag hindi ako pumayag? Saglit na natigilan si Rogie. Bahagyang napahiya. Naisip ko lang naman. Maganda kasing date idea yon kung day off nating pareho. Magpamassage tayo pareho, full body. Mahina siyang tumawa. Sige, magpamassage tayo sa susunod na day off. Agad na bumalik ang saya ni Rogie. Kung ano-ano pang napag-usapan nila habang naglalakad. Nang umupo sila sa bench, mas lumalim pa ang mga naging usapan nila. Marami akong pinagdaanan. Patuloy ni Julina sa kanilang pinag-uusapan. Nawala ang ngiti ni Rogie. Julina, hindi na siya makatingin ng diretso kay Rogie. Ibinaba niya ang tingin sa mga daliri. Gusto mong ikwento? Maingat na tanong ni Rogie. Napatingin siya rito. Sandali siyang nag-isip. Hindi niya alam kung handa siyang magsabi. Maaga akong nawala ng nanay. Mahinang sambit ni Julina. Alam mo na yon, namatay siya nung ipinanganak si Arnold. 2 lang kaming magkapatid. Hindi ko na halos maalala ang mukha ni Mama kasi ang tagal-tagal na niyang wala sa buhay ko. Pagkatapos niyang mamatay, wala kaming ibang mapuntahan.
Kaya kinuha kami ni Tita Tessa. Kala ko noon magiging okay kami. Kala ko kapag may kamag-anak na tumanggap sa amin, ibig sabihin pamilya na talaga kami. Napayuko siya. Pero hindi pala ganun. Pinagmalupitan kayo. Marahang pinisil ni Jolina ang mga daliri niya. Nung una, nagpapasalamat talaga ako. Bata pa ako nun. Ang alam ko lang may bahay kami, pagkain at may matutulugan. Kaya kahit pinagtatrabaho kami sa bahay, hindi kami nagreklamo. Laba, linis, luto, kasabay pa ng pag-aalaga ko kay Arnold. Parang naging kasambahay ako ron. Hindi ko alam. Ang iniisip ko lang, baka yun ang kapalit ng pagtira namin doon, kaya tiniis ko. Naramdaman ni Jolina ang bigat sa dibdib niya. Hindi niya gustong maalala ang mga gabing pagod na pagod siya, ngunit kailangan pa ring maglinis. Hindi niya gustong maalala ang mga araw na gusto niyang pumasok sa paaralan ng maayos, pero wala siyang sapat na baon. Pero higit sa lahat, hindi niya gustong alalahanin kung paano niya sinikap protektahan si Arnold. Si Arnold ang dahilan kung bakit ako nanatili, sabi pa ni Jolina. Siya ang pinakamalapit sa akin, ang natitirang pamilya na meron ako kahit na half-brother ko lang siya. Dahil wala kaming mama, parang ako na rin ang naging nanay niya. Kapatid ko siya pero parang kalahati ng buhay ko umiikot sa kanya. Napabuntong hininga si Jolina at pinipigilan ang mga luhang tumulo. Hanggang sa nagkasakit siya. Nang na-realize ko kung gaano kaseryoso ang sakit niya, parang gumuho ang mundo ko, Rogie. Ilang beses niya nang naikwento ang pait ng buhay niya sa ibang tao. Nang mamatay ang kapatid niya, parang ayaw na niya talagang mabanggit. Pero dahil unti-unti na siyang nagiging komportable at nakaka-move on sa lahat ng sakit, hindi na mahirap ibahagi kay Rogie. Anong naging sakit niya? Tanong ng binata. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Cancer. Hindi ko agad naintindihan nung una. Ang alam ko lang, madalas siyang nanghihina. Akala ko simpleng sakit lang, pero nang lumala, dinala ko sa ospital. Talagang nag-ipon pa ako noon para lang mapatingnan siya. Kasi hindi naman kami niyan bibigyan ni tita sa mga ganong bagay. Parang ang bilis ng lahat. May mga araw na umaasa akong gagaling siya. Kinabukasan, kailangan ko na namang isipin kung saan ako kukuha ng pambayad. Ginawa ko ang lahat para maipagamot siya, pero hindi ko rin talaga kaya kasi mahirap lang kami. Napatingin siya kay Rogie. Umawang ang bibig nito habang nakatingin sa kanya. Ang dami niyong pinagdaanang magkapatid. Huminga siya ng malalim. Kaya nga pero kinaya naman, saka nakaalis naman ako kay tita, dun sa bahay niya. Nagsisimula na ako ng bagong buhay kahit mag-isa. Nagkatitigan silang dalawa. Parang may gustong sabihin ang binata. Pero hindi nito magawang ituloy. Na-curious tuloy si Jolina kung ano. Pero hindi niya naman alam kung anong itatanong niya. Ikaw, magkwento ka naman tungkol sa'yo. Nakangiting sambit ni Jolina. Naiwan ako ng matagal sa bahay ampunan. Wala kasing nakaampun sa akin. Napatingin siya rito. Alam niya yon. Naabutan niya itong binatilyo na noon pero nandun pa rin. Kaya nakikita niyang palinis-linis na lang sa bahay ampunan. Habang lumalaki ako, alam ko sa sarili ko na sarili ko lang ang aasahan ko. Napakakawalan na ako ng bahay ampunan pagtungtong ko ng 18. Saad ni Rogie at may kaunting ngiti sa mga labi. Kahit malungkot naman ang hindi maampon. Kaya nag-aral ako ng mabuti. Naghanap ako ng scholarship. Nagtrabaho ako para mabuhay at makapag-aral. Mata niya itong tiningnan. Halatang sobrang positibo sa buhay ni Rogie. Kitang-kita niya sa mga mata nito. Mabait, masipag at talagang nakakatuwa. Kaya hindi nakakagulat kung maganda ang kinalalagyan nito ngayon. Napangiti pa ulit si Rogie. Hindi naging madali. Pero sabi ko sa sarili ko, kung walang darating para tulungan ako, tutulungan ko ang sarili ko. Ngayon may trabaho na ako. Supervisor na, may motor, at may hinuhulugan din akong maliit na unit sa isang condominium na mura lang at maliit. Nagliwanag ang mga mata ni Jolina. Talaga? Ang galing mo naman? Tumango ito. Hindi pa akin ang buo. Hinuhulugan ko pa. Pero sarili mo yan at ang galing mo. Kahit na mag-isa ka lang sa buhay, nakaya mo pa rin. Napangiti siya ng maluwag. Masaya ako para sa'yo. Nakaka-proud ka.
Hinaplos ni Rogie ang batok at mahinang tumawa. Wala yun. Hindi niya maipaliwanag kung bakit napakasaya niyang marinig ang mga narating nito. Siguro dahil nakita niya mismo kung saan nagsimula si Rogie. Batang nakatira sa bahay ampunan at madalas niyang kausap sa kabilang bakod. Pagkatapos ng date nila, inihatid na siya ni Rogie sa kanyang tinutuluyan. Katulad ng dati, tinitingnan nito ng matagal ang bahay. Parang nagko-curious kung ano ba talagang katayuan ni Jolina sa loob. Jolina! Tumaas ang mga kilay niya at pinagmasdan din ito. Ano yon? Napalunok ito at paulit-ulit na tinatapik ang helmet gamit ang nanginginig na kamay. Bahagya siyang natawa nang sabay silang mapatingin doon. Ano bang sasabihin mo, Rogie? Kinakabahan ka? Sabihin mo na, anong oras na oh? May curfew kami, sinasaraduhan na kasi. 20 minutes na lang, dapat. Matagal na kitang gusto. Putol nito sa mga sasabihin niya pa. Napakurap si Jolina. Ha? Ano? Gusto mo ako? Hindi ko lang sinabi nun. Muling napalunok si Rogie. Mabilis ang paghinga at pulang-pula na naman. Hindi naman totoo na walang gustong umampun sa akin. Sadyang ayoko lang magpaampon. Humaharap ako madungis, pangit ang ugali para hindi mapili. Kasi ayokong umalis doon. Kapag nawala ako sa bahay ampunan, hindi na ako makakapunta sa likod. Hindi na ako makakasilip sa bakod. Hindi na kita makakalaro. Napanganga si Jolina sa mga pinagsasasabi ng binata. Hindi siya makapaniwala na ganon ang mga iniisip nito noon pa man. Akala niya malungkot itong bata na hindi mapili-pili. Napangiti si Rogie. Nung mag-high school, sobrang saya ng puso ko na schoolmate tayo. Kasi nakakasulyap na ako sa'yo. Nakakausap na kita ng matagal. Kaya lang, nang mamatay ang mama mo, nawala ka na rin doon. Hindi ko na alam kung saan ka napunta. Ako, dahil wala ngang umampon, kumilos na lang para sa sarili ko. At ngayon, hindi ako makapaniwala na nagkita tayo ulit. Bumalik ulit yung masayang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Etong espesyal na pagtingin ko, inaamin ko na ngayon na gustong gusto talaga kita, Jolina. Gulat na gulat pa rin ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa mga inamin nito. Sa tagal na rin na puro hirap ang pinagdaanan niya. Parang sobrang hirap na para kay Jolina na maniwalang may maganda pang mangyayari sa kanyang buhay. Nauutal siyang nagsalita. Ang daming taon ang lumipas. Kaya nga, sa mga taon na yon, pareho tayong nilulutas ang kanya-kanyang mga problema. Doon ko naisip na baka may dahilan kung bakit matagal tayong nagkita at bakit nagkita ulit tayo. Napangiti siya ng kaunti. Iniisip mong tadhana? Oo. Napailing siya habang tumatawa. Ang corny mo. Gusto kitang ligawan. Seryosong sabi ni Rogie. Hindi naman ako nagmamadali. Gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Tahimik na tumingin si Jolina sa binata. Hindi niya alam kung bakit parang may lumambot sa puso niya. Hindi niya naisip na may taong darating at mag-aalok ng pagmamahal. Pwede, mahina niyang sagot. Pwede kang manligaw? Muli siyang napangiti. Kasi alam niyang pagkatapos nun, hindi na niya kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Simula ng araw na yon, tuluyan ang naging bahagi ng buhay ni Jolina si Rogie. Sa loob ng 2 buwan, patuloy itong nanligaw sa kanya. Hindi nagmamadali ang binata. Pero hindi rin ito hinayaang makalimutan ni Jolina ang intensyon nito. Pagkatapos ng 2 buwan, tuluyan na siyang sumagot. Naging sila ni Rogie. Ano? Tanong niya rito habang kumakain silang dalawa. Kanina ka pa pangiting-ngiti dyan. Wala naman. Hindi ko lang maisip na girlfriend na kita. Napangiti rin si Jolina. Ikaw talaga. Hindi nagtagal. Napansin ni Jolina kung gaano kagalante si Rogie sa kanya. Kapag kakain sila, ayaw nitong siya ang magbayad. Mabilis itong mag-aalok kapag may kailangan siya. Kapag nakikita nitong pagod siya pagkatapos ng trabaho, agad itong nag-aalala. Rogie, kaya ko naman. Huwag mo nang imasahi ang mga paa ko. Sambit ni Jolina habang nakaluhod ito sa harap niya. Maghapon ako sa trabaho. Nakakahiya. Baka mabaho ang paa ko. Hindi naman, Jolina. Buong araw ka nakatayo. Pagod ka't hayaan mo kong gawin to sa'yo.
Malambing na sabi ni Rogie. Bahagya siyang natawa. Ang sweet mo talaga. Alam mo, naiisip ko, hulog ka ng langit sa akin. Anghel ka siguro. Binigay ka sa akin para pagaanin ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng masasakit na pinagdaanan ko. Ang pogi ko namang anghel, natatawang sambit ni Rogie. Napangiti ng matamis si Jolina. Para talagang anghel na binigay sa kanya ng Diyos si Rogie. Walang masamang tinapay sa boyfriend niya. Kahit isang beses ay hindi siya nakaramdam ng pagka-turn off dito. Palaging maganda anuman ang ginagawa, basta tungkol sa kanya. Bukod doon, nakikita niya rin kasi kung paano ito sa ibang tao. Kapag may nakita itong mga pulubi, kakainin na lang, ibibigay pa ni Rogie. Kaya mas napatunayan niyang mabuti talagang lalaki ang kanyang boyfriend. Siya nga pala, may binili ako. Masayang sabi nito. Inabutan siya ng maliit na tube ng hand cream. Ano to? Hinaplos ni Rogie ang mga kamay niya. Para sa kamay mo, magaspang na kasi. Napatawa si Jolina. Bakit? Nakakadiri bang hawakan? Agad nanlaki ang mga mata nito at paulit-ulit na hinalikan ang mga kamay niya. Hindi ako nandidiri sa kamay mo. Baka na-offend ka. Naisip ko lang mabigyan ka kasi nararamdaman ko na magaspang. Pero kahit ano pang kamay mo, kahit may tae pa yan, hahawakan ko pa rin. Malakas na tumawa si Jolina. Ewan ko sa'yo, dami mong sinabi. Normal lang naman kasi to. Kasi ilang taon na ako nagtatrabaho. Sa bahay ng tita ko, ako palagi ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Napabuntong hininga si Rogie at yumakap sa kanya. Kung mayaman lang ako na sanang kumupkup sa inyong dalawa ni Arnold. Hindi nyo sana naranasan yun. Napangiti si Jolina. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na tapos na. Okay naman ako, saka itong hand cream, di mo naman kailangan akong bilhan. Ang mahal nitong brand na to ah. Gusto kong bilhan ka. Mahal para effective talaga. Mahal kita, kaya bagay sa'yo, mahal din. Mahinang tumawa si Jolina. Ang corny mo palagi, Rogie. Ang swerte ko naman, nabingwit kita. Suminghap si Rogie at sinapo ang mukha niya. Kaya nga, ang swerte mo. Kaya dapat, madalas mo akong lambingin. Napatawa na lang ulit siya. Dahil bawal ang lalaki sa bed space, madalas siyang inaaya ni Rogie sa maliit nitong condominium unit. Nung una ay nag-aalangan pa siya. Hindi naman sa ayaw niyang sumama. Hindi lang siya sanay na bastang pumunta sa bahay ng isang lalaki. Sigurado kang okay ka lang? Tanong ni Jolina. Bakit hindi? Girlfriend naman kita. Wala akong kasama sa unit ko. Naging madalas ang pagpunta niya roon. Minsan, pagkatapos ng trabaho, dediretso siya sa kondo ni Rogie. Doon siya kakain at magpapahinga dahil gusto ng boyfriend niya na asikasuhin siya pagkatapos ng trabaho. Sobrang maalaga kasi ng binata pagdating sa kanya. Minsan, doon na rin siya mag-overnight. Umupo ka lang, sabi nito isang gabi. Ako nang bahala rito. Kaya ko namang tumulong. Umiling ang binata. Pagod ka na, Jolina. Maupo ka dyan at manood ng TV. Kaya ko na to. Pwede rin na sa kama ko na lang. Magpahinga ka muna tapos kapag luto na to, gagapangin na lang kita mamaya at ikaw ang kakainin. Agad niya itong kinurot sa tagiliran. Alam mo, habang tumatagal, nagiging pilyo ka na. Napakagatlabi si Rogie. Sa'yo lang naman ganito. Pagbigyan mo na ako, please. Napairap siya at yumakap na lang dito mula sa likod, habang abala ito sa pagluluto. Lalambingin na lang kita kung ganon. Humagikgik ang boyfriend niya, kaya napahagikgik na lang din siya. Basta kalandian, sobrang tuwang-tuwa si Rogie. Napapanatag talaga siya kapag nasa paligid ang binata. Hindi na siya gaanong kinakabahan sa buhay. Mas nagkaroon siya ng motivation na magpatuloy pa at maghangad ng mga magagandang bagay. Hanggang isang gabi, matapos silang kumain, biglang naging seryoso si Rogie. Jolina, bakit hindi ka na lang dito tumira? Napatigil siya. Ano? Dito ka na lang. Malambing na alok ni Rogie. Napatawa siya ng alanganin. Nakakahiya. Rogie, unit mo to. Magiging pabigat lang ako. Bakit ka naman magiging pabigat girlfriend naman kita. Gusto ko ngang ibigay lahat sa'yo. Pagod ka araw-araw. Kapag hinahatid kita sa inyo, iniisip ko kung nakakapagpahinga ka ba talaga. Dito makakapagpahinga ka ng maayos. Malambot ang kama ko at malamig ang aircon.
Hindi rin ako mag-aalala palagi. Napakagatlabi si Jolina. Kung makapag-alok ang kanyang boyfriend, parang alam na alam nitong mahihirapan siyang tumanggi. Ang gusto lang naman talaga ni Rogie, maging komportable siya sa buhay niya. Saka hindi naman dapat bago to. Kasi balang araw, kapag mag-asawa na tayo, magsasama rin naman. Sambit pa nito. Asawa? Napanguso ang binata at umiwas ng tingin. Bakit saan mo pa ba inaasahan na pupunta ito? Siyempre doon din. Umawang ang bibig niya. Parang sinabi na rin ito na sigurado na ito sa kanya. Walang paligoy-ligoy at walang pagdadalawang isip. Live-in tayo? Mahinang tanong ni Jolina. Tumango agad ang kanyang boyfriend. Sigurado ka? Paano kung magsawa ka? Tumawa si Rogie. Hindi ako magsasawa. Adik na nga ako sa'yo. Parang mamamatay ako kapag hindi na kita nakikita araw-araw. Umismid siya sa kalokohan nito. Rogie, ang OA mo, di mo alam. Paano kapag napagod ka na sa akin? Hindi naman palaging ganyan ang nararamdaman. Bago pa lang tayo kaya siguro ganyan ang nararamdaman mo. Jolina, kahit tumagal pa tayo ng ilang taon, kahit tumanda na tayo, sa tingin ko, hindi kita pagsasawaan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Jolina. Talaga, Rogie? Ang bolero mo? Hinawakan nito ang kamay niya. Bolero ako pero totoo naman ang lahat ng sinasabi ko. Natatawa na lang siya. Hindi siya makatingin kay Rogie. Gustong-gusto niya lahat ng ugali nito. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Jolina. Gusto kitang makasama. Napapagod na rin kasi ako sa buhay ko. Gusto kong magkaroon ng tahanan. Gusto ko ng taong matatawag kong pamilya. Gusto ko na may tao akong aasahan kapag napapagod na ako. Buong buhay ko, ako ang umaasikaso sa ibang tao. Ako ang nag-aalaga at nagtitiis. Lumapit ang kanyang boyfriend at hinalikan siya sa noo. Kung gayon, hayaan mo ako na tumupad dyan sa mga gusto mo. Nandito na ako, Jolina. Pwede mo na akong asahan kapag napagod ka. Pwede kang tumigil sa pagtatrabaho kung gusto mo at magpahinga. Maghihintay sa akin dito kapag galing ako sa trabaho. Ang saya nun, di ba? Tumango siya kaagad at hindi na napigilan ang paghikbi. Gustong-gusto, Rogie. Simula nang tumira siya sa kondo ni Rogie, tumigil na siya sa pagtatrabaho. Naging abala siya roon. Naglilinis, nagluluto, naglalaban ng mga damit, nag-aayos ng mga gamit. Para siyang housewife sa bahay at naghihintay lamang sa asawa na masipag at sobrang bait. Maganda sigurong may mga halaman dito, sabi niya minsan sa kanyang boyfriend nang mapansin ang bakanteng balkonahe. Like may pananim tayo kahit kaunti. Suggestion lang naman yon na hindi niya hiningi kay Rogie. Pero sa mga sumunod, nagulat siya nang makita ang ilang paso at ilang halaman doon. Rogie! Lumabas ito mula sa loob, nagkatatapos lang maligo at mag-toothbrush. Ano? San galing to? Napangiti agad ang binata. Bumili ako. Di ba sabi mo gusto mo ng halaman? Sinabi ko lang naman. Di ko naman sinabing bumili ka. Dagdag gastos tuloy sa'yo. Tumawa si Rogie at inayos ang buhok niya. Huwag mong isipin yan. Bumili ako ng halaman para may pagkakaabalahan ka rin. Saka dito ko na nakatira. Kung anong nakikita mo sa tingin mong maganda, pwedeng-pwede. Paano kapag ginawa kong pingtong kondo mo? Napakamot ito sa sentido at tumawa. Di sige. Basta ikaw ang nagayos. Lumundag na lang siya at yumakap kay Rogie. Sobrang saya ni Jolina. Sobrang spoiled na spoiled siya sa kanyang boyfriend. Hindi niya naman sasamantalahin yon, pero masaya siya na sa isang sabi niya lang, lahat ay gagawin ng kanyang boyfriend maibigay lamang. Mula noon, naging libangan niya ang pag-aalaga ng mga halaman. Tuwing umaga, dinidiligan niya ang mga yon. At habang lumalaki ang mga halaman, parang may parte rin ng buhay niya na unti-unting nagkakaroon ng ugat. Hindi sila mayaman, hindi naman sobrang pangmayaman ang kondo nila. Hindi mamahalin ang mga gamit. Pero para kay Jolina, sobrang yaman nila sa pagmamahal ni Rogie. 2 taon ang lumipas. 2 taon ng simpleng buhay, tawanan, pagtatalo sa maliliit na bagay, at pagbabatian pagkaraan ng ilang minuto. Para na silang mag-asawa. Kapag may pera, pinag-uusapan nila kung saan gagamitin. Habit nila ang palaging mag-budget. Kahit wala siyang trabaho, hindi siya kailanman sinumbatan ni Rogie.
May tiwala ito sa kanya. Lahat-lahat ay isinusulit na. Ikaw na kaya ang mag-budget? Baka masyado akong magtipid? Tanong niya kay Rogie. Ikaw na, may tiwala ako sa'yo. Ikaw sa budget, may ipon pa nga ako. Ikaw, okay lang sa akin na nagtitipid tayo. Nakakaipon ka nga rin eh. Ang galing-galing mo kaya palagi. Napairap naman si Jolina. Wala naman akong ginawa na hindi magaling sa'yo. Lahat na lang pinupuri mo. Bulag na bulag ka talaga sa pagmamahal sa akin. Mabuti na lang, mabait ako. Paano na lang kung hindi pala ako mabait, Rogie? Kawawa ka naman. Malambing na yumakap si Rogie sa kanya. Kaya nga, buti na lang, ikaw ang mahal ko. At yon ang pinakamasarap na pakiramdam para kay Jolina. Magmahal ng taong minamahal din siya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may isang bagay silang parehong pinapangarap. Ang magkaroon ng anak. Sinubukan nila ngunit hindi talaga naging madali. Nang malaman ni Jolina na mahirap para sa kanya ang magbuntis, hindi niya napigilan ang sarili niyang sisihin. Sorry, hindi kita mabigyan ng anak? Lumapit ito sa kanya. Jolina, wag mong sabihin yan. Gusto ko naman. Gusto ko rin pero hindi ko talaga kaya. Sabi ng doktor may chance naman daw kaso maliit lang. Sorry. Hindi na niya napigilan ang mga luhang tumulo. Pero pinunasan ni Rogie ang mga luha niya para sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Gusto ko rin magkaroon ng anak pero gusto kong makasama ka. Okay lang kahit na wala. Magiging masaya pa rin naman ako. Tayo. Kahit tayong dalawa lang. Talaga? Hindi ka magsisisi? Umiling si Rogie. Hindi Jolina. Hindi kita minahal dahil kaya mo magkaroon ng anak. Para sa akin, bunga ng pagmamahal kung magkakaanak tayong dalawa. Pero kahit wala, mahal pa rin naman kita. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. At doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng pagmamahal nito. Hindi talaga nakabase si Rogie sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Makalipas ang ilang araw, may inabot si Rogie sa kanya. Isang maliit na kahon na agad niyang ipinagtaka. Ano to? Buksan mo. Nang buksan niya yon, natigilan siya. Isang singsing ang naroon. Napatingin siya kay Rogie. Rogie, magpakasal na tayo. Hindi siya agad nakapagsalita. Napuno ng luha ang mga mata ni Jolina. 2 taon na silang nagsasama. Minsan, iniisip niyang ayaw siyang pakasalan ng binata dahil hindi niya ito mabigyan ng anak. Pero yon at nagbibigay na ng assurance na kailangan niya. Mag-iipon tayo. Gagawin natin kung anong kaya natin. Basta maidaos ang kasal na maganda pa rin. Malumanay na sambit ni Rogie. Pero hindi kita kayang bigyan ng anak? Hinaplos nito ang mukha niya. Ano naman? Kung wala, di wala. Kung gusto mong magkaroon ng anak, mag-ampun tayo. Maraming bata ang walang magulang. Maging magulang na lang tayo para sa ibang bata. Hindi mahalaga kung magkakaanak tayo o hindi. Kasi kahit meron o wala, gusto ko pa rin na mapakasalan ka, Jolina. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya. Sigurado ka? Hindi ka ba natatakot? Hinawakan ni Rogie ang kanyang kamay. Natatakot lang akong mawala ka. 2 taon pa lang tayong magkasama. Pero pakiramdam ko, buong buhay na kitang hinihintay. Tuluyan nang umiyak si Jolina. Kahit siya, ganun din ang nararamdaman. Ang tagal niyang naging malungkot. Nang dumating ito sa kanyang buhay, ang saya ng puso niya at parang palaging may pag-asa. Hindi niya kailangan ng malaking bahay, mamahaling singsing o perpektong buhay. Ang kailangan niya lang ay isang taong mananatili sa tabi niya. At sa pagkakataong yon, napatunayan niyang si Rogie ang taong yon. Kaya mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito. Oo, pakakasalan kita. Nang isuot nito sa daliri niya ang singsing, napaluha na lang siya. Mayroon na siyang tahanan, mayroon siyang taong masasandalan, at higit sa lahat, mayroon siyang pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Isang araw, day off ni Rogie, napagdesisyon na nilang magpunta sa mall. Gusto kasi nitong ipasyal siya. Simple lang naman ang plano nila. Kakain, mag-iikot, at kung may makita silang kailangan, sa kanila bibilhin. Ayaw niyang gumastos ng malaki dahil pareho nilang iniisip ang nalalapit nilang kasal.
Habang naglalakad sila sa second floor, nakahawak si Jolina sa braso ni Rogie. Paminsan-minsan ay may itinuturo siyang damit o gamit sa mga shop, pero kadalasan ay tumitingin lang siya. Nang mapadaan sila sa isang home and lifestyle shop, biglang bumagal ang lakad ni Jolina. Sa loob ng salamin ay may nakadisplay na isang malaking bathtub. Napatingin siya roon ng matagal. Hindi niya namalayan, napansin pala yon ni Rogie. Gusto mo? Napalingon siya rito. Ha? Yung bathtub gusto mo bang bilhin natin? Nakangiting tanong ni Rogie. Napatawa si Jolina. Hindi naman, saka parang pangmayaman lang naman ang bathtub. Aha, pwede naman na may bathtub kahit hindi mayaman. Saka maluwag naman ang banyo. Kasya pa siguro kapag meron. Kanina mo pang tinitingnan. Kung gusto mo, bibilhin natin. Napailing siya kaagad. Hindi, ang mahal niyan. Tinitingnan ko lang kasi ang ganda. Rogie, may pinag-iipunan tayo para sa kasal natin. Hindi tayo basta-basta gagastos. Pero gusto mo, Jolina, masarap magbaba dyan pagkatapos ng trabaho. Ikaw din, kapag naliligo. Napatingin siya ulit sa bathtub. Sa totoo lang, naisip niya rin yon. Masarap talagang magbabad sa ganon. Pero hindi naman nila kailangan. Magandang gamitin yan kapag pareho tayong pagod. Bulong pa ni Rogie. Parang kasyang dalawa. Halimbawa, sawa ka na sa kama. Pwedeng sa bathtub ang stretching. Nag-init ang mga pisngi ni Jolina. Rogie, ang pilyo mo? Muli silang naglakad. Natatawa na lang siya sa mga iniisip na kalokohan ng boyfriend niya. Kinabukasan, naisip ni Jolina na malapit na ang anniversary nila. Isang buwan pa bago ang eksaktong araw. Pero ilang linggo nang iniisip ni Jolina kung ano ang magandang regalo para kay Rogie. Gusto kong special ang gift ko sa kanya. Mabuti na lang may ipon ako. Pero ano namang ireregalo ko sa kanya? 3 years na kami. Hindi naman kailangang tumbasan ang mga regalong ibinibigay nito sa kanya. Gusto niya lang talaga itong mapasaya. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, tahimik niyang pinag-iisipan yon. Anong iniisip mo? Napalingon siya kay Rogie. Wala naman. Iniisip ko lang anong ulam ang lulutuin ko para sa lunchbox mo bukas. Kahit ano. Wala naman akong arte sa pagkain. Gusto mo ng chop suey? Tanong ni Jolina. Tumango ito at inayos ang kumot sa katawan niya. Oo, yun na lang. Bigla siyang napatingin sa bag ni Rogie. Nakita niyang luma na yon. Maayos pa naman, pero halatang ilang taon na nitong ginagamit. Napangiti siya sa sarili. Bag na lang ang ireregalo niya. Jolina, mataman siyang tinitingnan ni Rogie. Mahal na mahal kita. Kahit nasan ako at kahit anong mangyari, mahal na mahal kita palagi. Napangiti siya at niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal din kita. Kaya kinabukasan, habang nasa trabaho si Rogie, pumunta siya sa shop kung saan makakabili ng brand ng bag na gusto nito. Nang makapili, binayaran niya yon at pinabalot. Sana magustuhan niya to. Ang hirap niyang isipan ng regalo. Hindi na siya makapaghintay sa 3rd anniversary nila. Nang makauwi, tinago niya yon sa lugar na alam niyang hindi agad makikita ni Rogie. Gusto niya kasing maging sorpresa yon. Lalo na at nung mga nakaraang anniversary nila, simpleng mga regalo lang ang naibigay niya. Ilang araw ang lumipas. Normal lamang ang gabi. Nasa kondo si Jolina, naghahanda siya ng hapunan habang hinihintay si Rogie. Hindi pa ito umuuwi, kaya napatingin siya sa orasan. Late yata siya ngayon. Bakit wala pa rin si Rogie? Tinuloy niya ang pagluluto. Nagulat siya nang bigla na lang natabig ang baso. Nasapo niya ang dibdib. Nakakagulat? Sakit naman sa dibdib. Mahina niyang sabi at pinulot na ang mga bubog. Pagkatapos magligpit, tinuloy niya ulit ang ginagawa. Napangiti siya nang maluto ang pagkain. Yun nga lang, wala pa rin si Rogie. Hindi pa rin ito nakakauwi. Nasaan na kaya yun? Tanong niya sa sarili at kinuha ang cellphone. Tatawag na sana si Jolina kay Rogie pero natigilan siya nang makita ang hindi pamilyar na numero. Napakunot ang noon niya. Ha? Sino tong tumatawag? Hello? Sagot ni Jolina. Magandang gabi po. Kayo po ba si Jolina Reyes? Girlfriend po kayo ni Rogie Cruz? Biglang nanlamig ang katawan niya. Opo, bakit po? Ma'am, tumatawag ako mula sa ospital.
Umawang ang bibig ni Jolina. Ano pong nangyari? Naaksidente po kasi si Mr. Cruz. Hindi na niya narinig ng malinaw ang sumunod na mga salita. Basta naaksidente raw sa motor ang boyfriend niya. At ngayon isinugod na ito sa ospital at kritikal. Yun lamang ang mga salitang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Kinuha ang bag at dali-daling lumabas ng kondo. Sa biyahe papuntang ospital, paulit-ulit siyang nananalangin na wala sanang nangyaring masama sa boyfriend niya. Rogie, nanginginig ang mga kamay niya. Please, sana okay ka lang. Kayanin mo. Pagdating niya sa ospital, halos tumakbo siya papunta sa emergency room. Rogie Cruz, agad siyang lumapit sa nurse. Rogie Cruz po, naaksidente sa motor? Tiningnan ng nurse ang pangalan sa listahan. Family po ba kayo? Girlfriend, live-in partner? Napatingin ang nurse sa kanya. Nasa loob pa po siya, ma'am. Critical po ang kondisyon. Ginagawa po ng mga doktor ang lahat. Maghintay lang po kayo rito. Napahawak si Jolina sa dibdib. Hindi niya matanggap na nasa critical na sitwasyon si Rogie. Kanina lang ay hinihintay niya itong umuwi. Hindi niya pa naibibigay ang regalo niya. Okay lang ang lahat, kaya bakit biglang naging ganoon sa isang iglap? Umupo siya sa waiting area. Parang bawat segundo ay napakahaba, hanggang isang doktor ang lumabas. Napatingin siya kaagad. Doc, si Rogie Cruz po, kumusta po siya? Ma'am, ginawa po namin ang lahat. Napailing si Jolina. Naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan niya. Hindi pa pwede. Huminga ng malalim ang doktor. I'm sorry. Time of death, 7:58 p.m. Napahawak siya sa pinto ng emergency room. Nang makita niya si Rogie na duguan at walang malay, sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Rogie, nanginginig niya itong tiningnan. Hindi niya alam kung ano pang pwede niyang gawin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Gumising ka. Nandito na ako. Nangako ka. Sabi mo aalagaan mo ko. Sabi mo hanggang pagtanda magkasama tayo. Please, gumising ka. Huwag mo kong biruin ng ganito. Hinawakan niya ang kamay nitong mainit pa, pero wala ng buhay. May kasal pa tayo. May anniversary pa tayo. Unti-unting bumigay ang mga tuhod niya. May regalo pa ako sa iyo, Rogie. Please, hindi ko kaya. Huwag mo kong iwan. Huwag mo kong iwan ng mag-isa. Mahal na mahal kita. Huwag naman pati ikaw. Umiyak siya ng umiyak. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi niya kayang isipin ang kondo na uuwian niya ng mag-isa. Hindi niya kayang isipin ang mga halaman sa balkonahe na siya lamang ang magdidilig. Rogie! Paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan nito habang humahagulgol. Bumalik ka! Hindi mo ko pwedeng iwan ng ganito! Pero alam niyang hindi na ito sasagot. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Arnold, muling bumalik sa kanya ang pakiramdam na parang kinuha na naman ang mundo niya. 3 araw lamang ang naging burol ni Rogie. Sa harap ng kabaong, halos hindi na siya makaupo ng maayos. Minsan nakatitig lang siya sa mukha ni Rogie. Tahimik, mapayapa at parabang natutulog lamang ito. Jolina, tawag sa kanya ni Leia. Kumain ka muna. Hindi ka pa kumakain. Hindi ako gutom. 3 araw ka nang halos walang kain. Huwag mo namang pabayaan ng sarili mo. Saad ni Leia. Umupo ito sa kanyang tabi. Alam kong hindi madaling tanggapin. Hindi ko talaga matanggap. Napatingin siya sa kabaong. Parang hinihintay ko pa rin siyang tumayo at sabihin sa akin na nagbibiro lang siya. Niyakap na lang siya ni Leia. Naramdaman siguro nito na kahit ito ay walang magagawa sa lungkot na nararamdaman niya. Nung dumating ang araw ng libing, parang wala nang natitirang lakas sa katawan si Jolina. Nakaitim siyang damit habang nakasunod sa sasakyan kung nasaan ang kabaong. Bago tuluyang ibaba ang kabaong sa hukay, inilabas niya ang bag at ipinatong doon. Dapat regalo ko to sa'yo. Nanginginig ang boses ni Jolina at walang tigil sa pagluha. Para sa anniversary natin, hindi mo man lang nagamit. Pero gusto kong dalhin mo. Baka sakaling kailanganin mo kung saan ka man pupunta. Paalam, Rogie. Salamat sa lahat. Mahal na mahal kita.
at nang tuluyang tabunan ng lupa ang hukay. Parang may isa pang bahagi ng buhay niya ang tuluyang nawala. Pagkatapos ng libing, umuwi siya sa kondo. Mag-isa na lamang si Jolina. Yun ang unang gabi na tuluyan niyang naramdaman ang katahimikan ng kanilang tahanan. Bawat sulok ay may alaala ni Rogie. Umupo si Jolina sa sahig. Rogie, anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayong wala ka na? Paano na ako? Bakit bigla mo akong iniwan? Sana sinama mo na lang ako sa'yo. Humiga siya sa kama. Hindi kumain, hindi naligo, hindi naglinis. Hindi na niya alam kung anong oras na. Minsan, natutulog siya buong araw o gising buong gabi. At sa tuwing nakapikit siya, isang bagay lamang ang hinihiling niya. Sana mapanaginipan ko si Rogie. Sana makita kita kahit sa panaginip. Sana marinig ko ang boses mo kahit sandali lang. Isang gabi, nakatulog si Jolina habang umiiyak. Hindi niya alam kung gaano katagal. Pero sa panaginip niya, naramdaman niya ang isang kamay sa mukha niya. Marahan, maingat, at parang may nagpupunas ng luha niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. At nakita niya si Rogie. Nakatayo ito sa harap niya. Nakasuot ng simpleng damit na pamilyar sa kanya. Nakatingin sa kanya at nakangiti. Rogie? Sambit ni Jolina. Ngumiti si Rogie sa kanya. Bakit ka umiiyak? Napahikbi siya. Kala ko hindi na kita makikita. Lumapit ito at masuyo siyang hinawakan. Hindi ka nag-iisa. Kahit wala na ako, hindi ibig sabihin nun ay mag-isa ka na. Napahawak siya sa kamay nito. Miss na kita. Hindi ko kaya. Isama mo na lang ako. Please, ayoko ng buhay na wala ka. Gusto kong maging okay ka. Marahang sabi ni Rogie. Bumangon ka at wala kang dapat ikatakot. Hindi ako mawawala. Hindi man sa parang gusto mo. Pero palagi akong nasa puso mo. Babantayan kita, mahal ko. Hindi ka nag-iisa. At bago pa siya makasagot, unti-unting lumabo ang mukha nito. Rogie! Sa pagkakataong yon, nagising na si Jolina. Agad siyang napabangon at humahagulgol ng sobra. Rogie, isama mo na lang ako. At ilang segundo lang ang lumipas, bigla siyang napahawak sa bibig. Mabilis siyang tumakbo sa banyo. Nagsuka si Jolina at pagkatapos ay naupo siya sa sahig. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Hindi niya alam kung panaginip lamang yon. Pero malinaw na malinaw sa kanya ang mukha ni Rogie. Doon niya napagtanto na marahil ay kailangan niyang subukan bumangon dahil yon ang gusto ni Rogie. Kinabukasan, maagang gumising si Jolina. Naghilamos siya, naligo at gumawa ng simpleng almusal. Kaunti lang ang nakain niya pero kumain pa rin siya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang buong kondo. Kailangan kong ayusin to. Hindi pwedeng manatili akong ganito habang buhay. Kaunti na lang ang natitirang hulugan dito sa kondo. Kung hahayaan ko, baka mawala sa akin to. Pinaghirapan pa naman to ni Rogie. Kaso pwede kaya yon? Ituloy ko ng hulog kahit hindi pa ako legal na asawa? Biglang sumakit ang ulo niya. Wala siyang alam sa mga papeles na ganon. Wala siyang alam sa mga legal na usapin. Subalit alam ni Jolina na mahihirapan siya gayong hindi pa sila kasal ni Rogie bago ito mamatay. Alam ko may makukuha siya sa company kung saan siya nagtatrabaho. Nababanggit yung dati ni Rogie sa akin. Naalala niya rin ang tungkol sa life insurance ni Rogie. Sinabi nito na may compensation at insurance ito na pwedeng makuha na humigit kumulang 500,000 piso. Malaking halaga yon para sa kanya at umaasa siyang kahit papaano magagamit yon para mapanatili ang kondo at makapagsimula ulit. Ngunit muli siyang sinalubong ng parehong problema. Ma'am, hindi po kayo legal na spouse at wala rin pong anak. Hindi po kayong automatic beneficiary kung wala kayong dokumentong nagpapatunay. Nangilid ang mga luha ni Jolina. Wala na po ba talagang ibang paraan para makuha yon? Pinaghirapan yun ni Rogie. Live-in partner niya po ako. Parang mag-asawa na po kami. Magpapakasal na nga kami eh. Namatay lang po talaga. Paglabas niya ng opisina, umupo siya sa isang bench. Umiyak siya ng tahimik. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin.
Gusto niyang bumangon ulit pero mukhang mahihirapan siya. Bakit ganito? Nakatitig siya sa mga taong naglalakad sa paligid. Rogie, anong gagawin ko? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Hanggang may isang boses ng lalaki na tumawag sa pangalan niya. Jolina! Napalingon siya. Isang lalaking pamilyar sa kanya ang papalapit. Kaibigan at katrabaho ni Rogie yon. Ikaw pala, Greg? Bakit ka nandito? Pinunasan niya ang mga luha. May inaasikaso ako tungkol sa insurance niya sa kasama kukuha niyang compensation para sa ilang taon na pagtatrabaho ni Rogie. Kaya lang hindi ko makuha kasi hindi naman ako legal spouse. Live-in partner pa lang kami. Wala akong legal na karapatan para kunin. Saglit na napatitig sa kanya si Greg. Parang may malalim itong iniisip at panay ang pagsinghap. Alam mo, lagi kang kinikwento sa amin ni Rogie. Talagang mabait at magaling makisama sa mga katrabaho yung si Rogie. Ang laging kinikwento niyan, mapasaya ka. Uuwi ng maaga para lang samahan ka. Tumulo na naman ang mga luha ni Jolina. Hindi niya talaga mapigilan ng emosyon kapag si Rogie ang pinag-uusapan. Mahal na mahal niya ito kasi mahal na mahal din naman siya. Kahit hindi sabihin, halata naman kung nabubuhay ang lalaking yun. Ikaw ang gusto niyang makinabang sa mga bagay na pinaghirapan niya. Titingnan ko kung may magagawa ako. Saad pa ni Greg. Umawang ang bibig ni Jolina. Anong ibig mong sabihin? Talaga matutulungan mo ako? Oo, tutulungan kita. Ako ang bahala. Malakas ako sa management. Gagawa natin ang paraan. Baka naman may beneficiary designation o anumang dokumentong iniwan si Rogie at hahanapin natin. Baka yung nakausap mo, hindi naghanap yun. Yun kasi yung nasa admin. Nakakainis talagang ugali nun. Ang sungit pa. Napahikbi si Jolina. Salamat, malaking bagay ito sa akin. Maraming salamat talaga. Yung iba kasi nahirapan akong kunin kasi sa government yon, kaya umaasa ako na sana kahit dito lang makuha ko na. Hinuhulugan pa kasi yung kondo. Kailangang matapos at ayoko namang mawala yon. Sa mga sumunod na araw, naghintay lang siya at umasa. Hanggang isang umaga ay nakatanggap ng tawag si Jolina mula sa kaibigan ni Rogie. Halos hindi siya makapaniwala nang marinig ang sinabi nito. Jolina, may maganda akong balita. Naayos na natin ang ibang kailangan sa insurance. Napahawak siya sa dibdib. Talaga? Oo. Basta magdala ka lang ng documents or patunay na magkasama kayo sa bahay. May proseso pa rin kailangan. Hindi ko sinasabing hawak mo na agad ang pera pero may posibilidad na ma-release sa'yo kapag natapos ang verification. Napapikit si Jolina. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Salamat ha. Wala yon, mabait si Rogie sa amin kaya tutulungan ka namin. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pagsapit ng tanghali, pumunta siya sa opisina. Bit-bit niyang envelope, laman ng requirements na kailangan niya. Tahimik siyang nakaupo habang inaayos ng kaibigan ni Rogie ang ilang papeles sa harap ng isang empleyado. Ma'am Jolina, may ilang verification lang po tayong kailangang tapusin, sabi ng empleyado. Kapag okay ng lahat, saka po natin malalaman kung ano ang susunod na proseso. Tumango si Jolina. Okay po, maghihintay po ako sa sunod na gagawin. Yun sana ang magiging simula ng pag-asa niya. Ngunit biglang bumukas ang pinto. May isang ginang na pumasok. Hindi siya agad nagbigay ng pansin hanggang sa narinig niya ang boses nito. Excuse me, lumapit ang ginang sa mesa. Ako si Susan Cruz, ako ang ina ni Rogie Cruz. Dati siyang nagtatrabaho sa kumpanyang to. Bala kong asikasuhin ang mga naiwan niya at mga pwedeng makuha. Mabilis na napalingon si Jolina. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Ano pong sabi niyo? Kayo po ang ina ni Rogie? Oo. Lumingon ito at inilabas ang isang folder. May dala akong birth certificate niya. Ngayon lang ako nakarating. Teka, tama, namumukhaan kita. Ikaw ang kinakasama ng anak ko, hindi ba? Hindi nakasagot si Jolina. Masyado siyang naguguluhan at nabibigla sa paglitaw ng totoong ina ni Rogie. Matagal nang ulila si Rogie, yun ang alam niya. Alam niyang wala na itong connection sa totoong ina nito. Napatingin ang empleyado sa ginang. Ma'am, pwede ko pong makita? Inabot ng ginang ang dokumento. Ilang minuto yung tinitigan. Pagkatapos ay inilabas pa nito ang sariling ID. Ito naman ang ID ko. Hindi alam ni Jolina kung anong mararamdaman. Bakit ngayon kung kailan wala na ang anak nito?
Sigurado po kayong kayo ang nanay ni Rogie? Hindi niya napigilang itanong. Napatingin sa kanya ang ginang. Bakit? Anong klaseng tanong yan? Pinagdududahan mo ba ako? Tingnan mo pa ang birth certificate. Ako talagang ina ni Rogie. Iniwan ko siya sa bahay ampunan. Natagalan ako sa pagbalik. Huli na nang malaman kung patay na siya. Napayuko si Jolina. Hindi niya alam kung maawa ba siya o magagalit. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang dapat maging reaksyon ngayong kaharap ang totoong ina ni Rogie. Ma'am, singit ng empleyado. Kung kayo po ang biological mother at wala pong legal spouse o anak ang deceased, kailangan po naming i-review ang documents ninyo. Naramdaman ni Jolina na unti-unting nawala ang pag-asa niya. Pero napatingin siya sa kaibigan ni Rogie. Tahimik ito at halatang naguguluhan na rin. Napalingon siya sa ina ng boyfriend niya. Parang hindi ina ni Rogie ang nakatayo sa harap niya. Parang isa lamang itong taong nakikipag-agawan sa pera. Kasi bakit sa lahat ng pagkakataon, sa pagkakataong yun pa ito lilitaw. Paglabas ni Jolina ng opisina, hindi niya inaasahang makikita pa ang ginang. Nasa labas ito at parang naghihintay sa kanya. Jolina, pwede ba tayong mag-usap? May restaurant dito. Tumangon na lang siya at tahimik na sumunod. Pagkaupo nila, agad umorder ang ginang ng maraming pagkain. Napatingin si Jolina sa mga inorder nito. Sinigang na hipon, gulay, maraming kanin at ilang side dish. Talaga po bang kayo ang ina ni Rogie? Napakagatlabi si Jolina. Hindi naman po sa akin ang question ko pero sobrang tagal na po na hindi nakikita ni Rogie ang nanay niya. Ang alam ko lang po, iniwan po si Rogie sa bahay ampunan nung 7 taong gulang siya. Nabilanggo ako, kaya napilitan akong iwan siya ron. Sagot ng ginang sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jolina. Ano po? Nabilanggo? Bakit po? Napatay ko yung tatay niya. Hindi makapaniwala si Jolina. Hindi niya inasahan na may ganong kwento pala ang buhay ni Rogie. Alam kong mahirap maniwala kasi ngayon lang tayo nagkita. Hindi ko na rin nakasamang anak ko. Pero ako talagang ina ni Rogie. Nagsimula na itong magsalok ng pagkain. Tanda ko, gustong-gusto niya nga itong sinigang na hipon. Paboritong-paborito niya nung bata pa. Parang biglang may pumitik sa utak ni Jolina. Doon pa lang, alam niyang nagsisinungaling na ang ginang. Malakas ang kutob niya na hindi ito ang totoong ina ni Rogie. Alam niyang allergic si Rogie sa hipon. Minsan, nung unang taon nilang magkasama, aksidente itong nakakain ng kaunting hipon sa isang handaan. Nakita niyang namaga ang labi nito at kinailangan nilang pumunta sa klinik. Mula noon, naging maingat na siya ng paghahanda sa pagkain para rito. Matagal na po kayong hindi nagkita? Pagsakay niya sa kasinungalingan nito. Napabuntong hininga ang ginang. Napakatagal. 7 taong gulang si Rogie no nung mawala ako sa kanya. Halos hindi ko na nga matandaan. Matagal na panahon na wala ako sa tabi ng anak ko. Matapos nilang kumain, tumayo ang ginang. Lumabas na sila ng restaurant. Bago sila maghiwalay, may sinabi ito na mas lalong nagpatibay ng hinala niya. Jolina, huwag mo nang alalahanin ng insurance at compensation ng anak ko. Ako nang mag-aasikaso. Legal na karapatan ko yon bilang ina niya. Hindi naman kayo kasal, kaya hindi mo naman makukuha, hindi ba? Wala rin kayong anak. Napangangan na lang siya nang sumakay na ito ng taxi. Hindi siya makapaniwala. Sa mga salita pa lamang ng ginang, alam niyang pera lamang ang habol nito. May mali, hindi ko po mapatunayan pero may hinala po talaga ako, madam. Feel ko hindi talaga siyang ina ni Rogie. Sambit ni Jolina nang bumisita sa kanya ang dating amo na si Ma'am Angge. Tutulungan kita. Napatingin si Jolina. Paano po? Aalamin natin kung sino talagang babaeng yon. May mga kakilala ako. Simulan natin sa bahay ampunan. Baka may malaman tayo roon sa totoong ina ni Rogie. Nangingilid ang luha ni Jolina. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Nahihirapan na nga siya. Mukhang may gusto pang manloko sa kanya ng ganoon. Dito na po kayo kumain, madam. Nagluto po ako. Saad ni Jolina at tumayo. Pero bigla na lang siyang nahilo. Jolina, ayos ka lang? Hindi na siya nakasagot. Tuloy-tuloy kasi ang hilong nararamdaman niya.
Maya-maya'y nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Pagising niya ay nasa ospital na siya. Kasama niya si Ma'am Angge. Ano pong nangyari? Ngumiti ito habang naluluha. Buntis ka, Jolina. Buntis ka. Ano po? May nabubuong bata dyan sa katawan mo, kaya alagaan mo ang sarili mo. Kailangan ka ng anak mo. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hinaplos ni Jolina ang tiyan at hindi napigilan ang paghikbi. May iniwan sa akin si Rogie. May anak kami. Ngayong nalaman niyang siya ay buntis, mas naging porsigido siyang makuha ang pera. Yun nga lang, talagang kinakwestiyon ng nagpakilalang ina ni Rogie ang lahat. Sigurado ka bang anak yan ni Rogie? Ilang buwan ang patay ang anak ko. Baka naman nagpabuntis ka sa iba. Galit niyang tiningnan ng ginang. Hindi ako ganyan na klase ng babae. Si Rogie ang ama ng bata. Kahit magpa-DNA pa. Hindi magmamatch sa akin ang batang yan kasi hindi ko apo. Bahagya siyang natawa. Talaga? Baka kaya hindi magmamatch kasi baka hindi kayo ang totoong ina ni Rogie. Ba't sumasagot ka? Muntik na siyang sugurin pero agad na pumagitna si Greg. Pero hindi talaga siya magpapatalo. Pakiramdam niya'y niloloko lang siya ng ginang na nasa harap. Imposibleng ito ang totoong ina ni Rogie. Sinabi mong paborito ni Rogie ang sinigang na hipon. Nakasama mo siya ng bata. Imposibleng yun ang paborito niya kasi allergic siya sa hipon. Giit pa ni Jolina. Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang natigilan. Pero nakabawi agad. Sinungaling? Ikaw ang sinungaling. Gusto mong pakinabangan ng pera kaya nagpabuntis ka sa iba. Natapos ang usapan na hindi na naman naayos. Sobrang stress na siya. Minsan iniisip niyang isuko na lang. Hindi siya pwedeng ma-stress. Kailangan niyang alagaan ang anak at hindi mawala. Pero mukhang tinutulungan talaga siya ng Diyos na makuha lahat ng mga iniwan ni Rogie sa kanya. Excuse me? Tanong ng isang ginang na nag-aabang sa tapat ng building. Ikaw ba si Jolina Reyes? Napatingin siya rito. Mukhang maayos ang ginang. Maayos ang pananamit at may kasamang driver. Tila may kaya sa buhay. Kilala mo si Rogie Cruz, hindi ba? Magkasintahan kayo. Ako si Susan Cruz. Ako ang ina ni Rogie. Nabitiwan niya ang plastic na hawak. Napasinghap siya at mataman itong tiningnan. Kamukha nga ito ni Rogie. Nang pinatuloy niya sa kondo, napaluha agad ito nang makita ang picture ng anak. Doon na nito kinuwento ang mga nangyari kung bakit matagal itong nawala. Matagal na nabilanggo si Susan. Nang makalaya, sinubukang hanapin ang anak pero nahirapan. Hanggang sa nakapangasawa ulit at nagkaroon ng mga koneksyon para mahanap si Rogie. Yun nga lang, huli na, kaya siya na lang ang pinuntahan. Pero may iba po kasing nagpapanggap na ikaw? Mahinang sambit ni Jolina. At yung kwento mo, alam na alam niya po, nalaman ko lang po agad na peki siya kasi sinabi niya pong paborito ni Rogie ang sinigang na hipon. Umiling agad si Susan. Hindi yun ang paborito ng anak ko. Allergic siya sa hipon. Pinakita niya ang picture ng ginang. Ito po ang nagpapanggap na ikaw. Si Ellen yan. Nakasama ko sa bilangguan. Nabilanggo kasi scammer pati ang asawa niya. Akala ko naging kaibigan ko siya sa loob. Manggugulo lang pala. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, naayos na ang kanyang problema. Hinarap ni Susan ang mga manloloko. Siya naman, sa pangalan niya ipinaprocess para makuha ang pera. Ginamit niya yon para tapusin ang hulog sa kondo. Hindi rin siya nag-alala na mawawala yon dahil mapupunta naman yon sa anak niya. Simula rin noon palagi na siyang binibisita ni Susan. Naging ina ito para sa kanya at inalalayan siya sa pagbubuntis. Sa amin ka na lang tumira, saad ni Susan. Ngumiti lang siya ng bahagya. Mas gusto ko po rito, Mama. Nandito po kasi ang mga alaala namin. Maya-maya ay may tumawag sa cellphone niya. Hello? Sino to? This is from Hydro and Home po. Dun po sa bathtub na pinapadeliver ni Sir Rogie Cruz po. Na suppose po na i-deliver last July 16. Sorry po sa 2 months delay. Nagkaroon lang po ng problema sa system namin dahil po sa nangyari. Ibabalik po namin kahit kalahati ng binayad niya. Umawang ang bibig ni Jolina. Ano? Bathtub? Opo. Para siyang nananaginip. Hindi siya makapaniwala
Pero nang i-deliver na nga ang bathtub at inayos sa loob ng banyo, doon palang tuluyang nag-sink in sa kanya. Lumapit sa kanya ang may-ari at binigay ang malaking flower bouquet na may kasama pang sulat. Kasama po yan sa pinadeliver ni Sir Rogie for your anniversary. Sorry po sa inconvenience, ma'am. Nangingilid ang mga luhang kinuha niya ang mga yon. Ayos lang, mabilis niyang binasa ang maikling letter ni Rogie. Hindi siya makapaniwala na nagawa pa yun ito bago mamatay. Dear Jolina, alam kong sinabi mong mahal ang bathtub pero binili ko pa rin. Regalo ko sa'yo. Magbabad ka dyan ha. Kapag pagod ka, gamitin mo yan. Happy 3rd anniversary, mahal ko. Mahal na mahal kita. Rogie. Sa pagkakataong yon, hindi niya napigilan ang mga hikbi. Kahit malungkot, sobrang saya niya. Dahil kahit sa huling pagkakataon, gumawa pa rin si Rogie ng bagay na magpapasaya sa kanya. Hinaplos niya ang tiyan. Aalagaan niya ang anak nila, ang pinakamahalagang alaala niya sa pagmamahal ni Rogie sa kanya. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay nagiiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit kahit masakit, kailangan nating patuloy na lumaban at mabuhay. Hindi upang kalimutan sila, kundi upang ipagpatuloy ang mga pangarap, aral at pagmamahal na iniwan nila sa ating puso. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.